May ads. Lagay natin siya sa sa high kasi naka-high yung equalizer eh. So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw may dumating tayong parcel. So yung parcel natin ay equalizer yung laman, no. I-unboxing muna natin to ngayon, tapos bukas isa-sound test natin, then i-review natin, no. Bubuksan natin yung loob. Check natin kung maganda ba yung mga piyesang nakakabit dito at kung sulit ba sa price niya. So bukas ko nasasabihin yung price, no. Sa ngayon i-unboxing lang muna natin. Bali, ito yung kanyang brand, Reworal. Ayan yung kanyang brand. Professional Sound Processor or Processor, Equalizer, Processor, Crossover, Limiter for Sound System. So ito yung logo ng Reworal. Letter R na may lightning na symbol. I-unboxing na natin siya, no. Base muna sa packaging niya. Medyo mahina yung packaging, no. Kulang sa bubble wrap. Or sa pag-shipping na lang rin siguro. Yupi-yupi yung karton, no? Yupi-yupi. Kahit dito sa kabilang side, ayan. Yupi. So, sana hindi na damage yung ating item. Paano ba ito buksan? So, sa kabilang side pala. Ito pala yung top. So, ito yung model niya pala. RX 231-2. Yan, RX 231-2. Ayan yung model niya. Buksan natin. So, yun. Ang liit lang ng loob. Malaki yung karton. So, bukas ko na itutuloy yung review natin, no. Sa ngayon, ikakat ko muna yung video. Bukas na, in-unboxing ko lang talaga siya ngayon. Actually, yung isang araw pa natin to in-unboxing. Kasi marami tayong gawa. Ngayon lang natin siya mari-review. So, mayroon pa tayong ginagawa doon na DVD player, Mega Pro. So ngayon review natin to habang wala tayo gaanong gawa. Ito yung laman ng box, no. Siyempre equalizer, yung kanyang cord at user manual. So ayan lang, tatlo lang laman ng box. Kunin lang natin tong cord. May foam ring siya. Lawas lang natin siya sa plastic. Bale, ito hindi ko nagustuhan sa kanya mga idol, yung kanyang packaging. Kasi yupi yung yung ating item. So pasensya na kayo sa boses ko at may ubo at sipon tayo. Ayan, yupi. Kita nyo ba? Nawakan ko yung yupi yung pinaka bangga yung kuko natin. Yan, bangga dito, hindi gaano. So sa pag-shipping, ito nadaganan siguro kasi yupi rin yung karton yung part ng gitna na yupi. Ibig sabihin may mabigat na dumagan dito, kaya siya na yupi. So yun ang hindi natin nagustuhan, pero okay lang kasi pupukpukin lang natin yan, tutuwid na ulit yan kahit nga kamay, yung kaya sukat sa mismong lagayan ng tornilyo hanggang sa dulo, syempre 19 inches. Ayan, 19 inches. Ang haba naman simula sa likod nasa 5 and 3/4 or 15 cm. Yan, 15 cm. Yung taas niya naman 9 cm or 3 and 3/4. 3 inches and 3/4. So dito sa may loob, yung hindi kasama yung lagayan ng tornilyo, nasa 43.5 cm. Yan. Unahin natin tong harapan. Kung mapapansin nyo yung mga slider, yan, ayan ang itsura niya, maliliit lang slider niya.
Tapos hanggang 20, ang frequency niya 20 to 20k. So maganda na rin kasi masyadong ano na yung frequency. Kumbaga parang pino. Kung anong gusto mo i-adjust is ma-adjust mo talaga, no, kasi lahat na ng frequency range is nandito na. Kung gusto mo ma-base, meron din siyang nasa 20 to 50, 300, 400. So base, medyo base pa yung mga yan. Then mid and high. Hatiin mo lang to sa tatlo, low, mid, high. Yung potentiometer niya smooth naman. Yung slider niya hindi siya ganun ka smooth. Smooth siya pero medyo matigas. Tapos yung gitna naglalak, no. Ayan, may lock yung gitna niya para alam mo na nasa center na siya. Yan. Pag tinulak mo siya, yan, pagdating sa gitna naglalak. So pasensya na kayo sa boses natin at may ubo tayo. Yan, naglalak siya sa gitna, no. Para kahit madilim, alam mo nasa gitna na kapag oras na. Pag inangat mo to, yun, nag-lock. Ganon din sa taas. Yan, umihinto talaga siya kusa. Hindi mo siya matuloy-tuloy ng ng diretso hanggang baba. Ayan, kailangan mo ng puwersa para may tulak. Ito naman yung likod niya. So yan. So XLR lang, tapos PL yung kanyang input and output. Input, meron tayong XLR at PL, ganun din sa output. Ito yung sa channel 2, ito yung sa channel 1. Input, output, dito sa channel 2, input, output. Ngayon kung gagawa kayo ng XLR, ito yung diagram nya. Yan, ayan yung paggagayahan nyo. Tapos meron na siya ditong, ang alam ko sa woofer to, hindi to woofer. Nakalagay dito sa likod woofer output. Pero sa woofer to ang nakalagay sa woofer, ang nakalagay sa picture sa woofer to. Kasi mayroong picture to na may mga section bawat naka-indicate ko anong function niya. Nakalagay sa woofer. Pero dito sa picture na dumating sa atin ay woofer. Pero sa woofer to kasi mababa yung frequency, yan, nasa 50, 70, 120. So mababa yung frequency, ibig sabihin sa woofer to, hindi to woofer. May sarili siyang output para sa subwoofer. At yung input niya, AC input is ito na, no. Ayun lang likod niya, wala na siyang mga switch. Tignan natin yung mga switch niya naman. Dito ang mga switch sa harap, in, out. Okay naman, malambot naman pindutin. Okay, malambot mga potentiometer. So buksan na natin to mga idol para makita natin yung loob, makita agad natin. Bago natin buksan, testing pala muna natin kung gumagana kasi baka sira. So bali meron pa siya dito ang prong ground, no. Tanggalin na lang natin to mga idol kasi wala akong adapter. Useless din naman to dito. Yan, putulin nyo na lang. Then saksak natin kung gagana ba. Yan, gumana siya. Naka-on na ata. Naka-off naman. Pero gumana yung indicator. Off ko nga. On ko ulit. So yun, gumana yung wala siyang indicator na may power siya. Makikita nyo lang yung signal na iilaw saglit, then mawawala na, no. At saka ito, yung in and out, pag pinindot nyo iilaw. Yan, ayan lang yung mga senyales na may power siya. Pero kapag naka-off lahat ng switch, so wala kang indicator na may power siya. Kasi yung signal wala ring makikita sa signal. Pero kapag in-off ko siya, so wala lahat yan, no? Siyempre kapag in-on ko, so umilaw yung signal saglit. Ulitin natin, pakita natin sa camera. Off ko ulit, then on ko ulit.
Umilaw ng saglit yung signal. Then walang ilaw yung mga indicator kasi naka-off yung mga switch. So pag in-on natin yung mga switch, doon lang siya iilaw. Ngayon, yung switch dito sa likod, so tama nga yung ibang comment doon na baligtad. So ang off niya, ayun yung on. Ayan o, naka-off. So kapag in-on ko siya, wala siyang power sa harap. Pero kapag in-off ko siya, baligtad nga, no? So dito ang off kasi sa baba eh. May power siya. Ayan o, may ilaw. May ilaw yan o. So baligtad nga yung kanyang switch. So hindi ko lang alam kung sadya o design ng company kasi bunutin ko muna ha. Kasi kung mapapansin nyo, yung off nya may red na parang indicator dito. Ibig sabihin naka-on. Kapag pinindot nyo yung baba, ibig sabihin naka-on kapag may red na indicator dito. So hindi ko alam kung design. Kasi kapag naka-off, ganyan, mawawala yung red sa taas. Yan na, mawawala yung red sa taas. Ibig sabihin naka-off yan kapag ganyan. Pero babalik na rin ko kasi sanay tayo sa ano. Kung ano yung nakasulat sa taas, naka-on. So doon dapat yung switch niya, no, nandito rin. Ganyan, dapat ganyan yung position. Kapag naka-off, siyempre dapat nasa baba yung position na to. Ito, naka-on yan kapag ganyan, yung may red sa taas. Baka design talaga na baligtad yung kanyang switch dahil hindi lahat ng switch may ganito yung parang indicator. Kasi yung sa part na ilalim wala eh. Ayan na. Black lang. Sa taas lang talaga yung red. Ibig sabihin naka-on yan kapag ganyan. So hindi ko sure kung baligtad yung kabit, pero may nabasa kasi akong comment doon na baligtad daw yung switch. Tapos pagdating na to sa atin, ganun din, no? Baligtad rin. Pero sa tingin ko hindi naman baligtad dahil baka design ng company. Sinadya talagang ganun. Kasi halos lahat ganun eh. Alang nagkamali sila. Okay lang, nagkamali kasi yun mga idol. Isang tao lang yung may baligtad na switch. Eh lahat yata nang bumili ganito yung switch na naka-off kapag nasa taas. Ibig sabihin baka design. Pero ako plano ko ibabaligtad ko yung switch. Bubunutin mo lang naman yan, tapos iikot and ibabalik mo lang. Gusto ko kasi ang on nakaganon. Ganito ang position ng on. So dahil gumagana naman, buksan na natin mga idol. Tanggalin na natin tong cord. Bukas ko na siya isa sound test or susunod na araw. Pero dudugtong ko naman sa video. Sa ngayon bubuksan ko lang, titignan natin yung pyesa. Bale ito na mga idol, no? Tingnan nyo yung takip, biope. Yan o. Bengkong-bengkong. Hindi na siya tuwid. So, ano lang natin siguro yan. Mamaya ako na ayusin. So, ito yung loob niya, no? Napaka laki na space. So, mas maganda pa dito, no? Magbabanggit na ako ng brand. Mas maganda pa yung DBX. Kasi yung sa DBX, mga idol, nakabukas na tayo nun. Ano siya? Dalawa yung transformer niya. Tapos, dalawa rin yung board niya sa likod. Ito, pinagsama na yung board, no? Ng channel 1 at channel 2. Ang supply niya pala mga idol, lapit natin. Ito yung supply niya, no? Baba natin yung camera. 18.5 0 18.5. Tapos, meron din siya ditong regulator na 7915 at saka 7815. So, positive, negative, 15 volts. Yung dalawa na yan. Positive, ito negative 15 volts, ito yung positive 15 volts. Tapos, capacitor, syempre may dinaanan yan na diode, no? Tapos, dadaan na siya dito sa input natin. May op amp dito. Then, hindi kita sa video. Op amp dyan para sa channel 1. Then channel 2. Then diretso na siya dito sa mismong equalizer natin. So ang IC na ginamit dito is 4558. Sigurado yan kasi yun naman ang common. Ayan, 4558 nga.
Yan mga idol. 4558. Kita dito. Ay, hindi kita sa ano eh. Kita. Ayan ah. 4558. Hindi kita sa camera pero sa kita rin sa camera. Ayan ah. Common kasi yan sa mga ano, equalizer. 4558 ginagamit. Nagkakaiba lang yan sa ano, mga resist. Pares-pares na circuit yan. Simula dito hanggang dulo. Kaya hindi kayo malilito pag nag-ayos kayo niyan. Pero nagkakaiba lang yan sa value ng resistor at capacitor. So yan, doon lang siya na nagkakaiba no. Para sa low at high. So mabababa. May nakasulat naman sa board na maganda to ayusin kung sakaling magkaroon ng problema. Nasunugan ka, may nakasulat sa board kung anong value. Kunyari yan, 100k. Yung resistor na to, kuha tayo ng panturo. Yung resistor na to, ang value na to ay 100k. So itong capacitor na to ay 104. Ayan o. 104, 104. So madali lang siya ayusin. Yan, kung mapapansin nyo, dito meron tayo dito 100k. Pagdating dito is iba na. Ganon din dito sa kabila. Then dito, iba na rin. So sa resistor lang yan nagkakaiba. Pero yung IC dito, yung mga pwesto ng resistor parehas. Then yung value lang ng pyesa yung nagkakaiba. Kasi habang tumatagal, tumataas yung frequency, luminipis naman yung resistance. Tulad niyan, naka 100k doon. Pagdating dito, 75k na lang. Ayan o. Diba? So iba-iba. Hindi lang yan yung nagbabago, no? Halos lahat talaga dito is nagbabago. So dito 75k, dito 100k. So iba-iba yan. Doon lang sila tinitimpla yung ano. Pero yung part na to at part na sa ilalim is parehas lang. Kasi same na sila ng frequency. Kunwari itong nasa 80 na frequency. So ganun din yan dito. Parehas ng pyesa yan. And pagdating naman dito sa input. So tama nga tayo sa buffer nga yung nasa video nila. Ayan o. Pero yung nakasulat sa likod, woofer. So ito yung op amp na sa woofer natin. Siyempre low frequency. May mga capacitor tayo dito para maging capacitor at resistor para maging more on base yung tunog ng ating output dito sa subwoofer. Pwede na kayo dito mag-tap ng subwoofer nyo papuntang crossover at iba pang dadaanan, no? Iba pang processor. Pwede na kayo dito mag-tap. Ayun lang circuit nya. Wala nang iba. Pinagsama na yung channel 1 at channel 2 ng ating circuit. Hindi gaya sa ano, sa DBX magkahiwalay itong channel 1, channel 2, hiwalay ng board. Ganon din dito sa input, channel 1, channel 2, magkapatong yung board nila pero magkahiwalay. Pati yung supply ng sa DBX, hiwalay din yung transformer. Ito isang transformer lang ginamit. Ano to, no? EI core. Ayan, no? May balot lang siya na ayan, no? EI core lang yan. Ayan. So para sa price niya 1.7, so pwede na rin. Maganda naman rin to kasi hanggang 20k na yung frequency. Saktuhan lang yung price niya. Samantalang kung bibili kayo ng ibang brand na hanggang ano lang 15k, 10k yung frequency, so mas maano, hindi nyo magagamit gaano yung sa high. At least ito nasa 20k na, kahit pa paano okay naman yung price. So sa sound test na lang natin to. Hindi ko na muna ipapakita yung pagsara kasi ayusin ko pa yung takip, UP yung takip. Pero itong mismong casing niya wala namang UP. Yung takip lang sa taas. Nadaganan siguro. So, maganda rin kahit pa paano. Pero konti lang yung pyesa na. Konti lang yung pyesa niya. Pero okay na rin kasi mura lang naman. At saka maganda yung design. Ito yung nagustuhan ko talaga dito kaya ako binili. Yung design niya. Ayan. RX231. Wala siyang brand dito pero Reworal siya. Reworal yung tatak. Wala lang siyang brand. Ayan, may napansin ako dito. So matagal na rin to ginawa pala. 2022 pa. Ayan o. 2022 February 18. Okay na mga idol. Sa sound test na lang natin. So testing natin siya sa ginawa nating amplifier rack kung sakto ba siya dito.
kung sukat na sukat ba yung 19 inches, no? Kasi saktuhan to, 0-0 yung allowance na to eh. Ayun, no? Saktong-sakto. Walang labis, walang kulang. Kailangan pantay lang ang pagpasok mo kasi saktuhan yan. Sagad na sagad. Ganon din doon sa ano, kabilang dulo. Kapag tabi yung pagpasok mo, maganda nga yan, no? Kahit walang tornilyo, hindi agad mahuhulog. Kapag tabi nga yung pasok mo, nakaganon, so mahirapan ka na ipasok yung nandito na part. Yan, no? Hindi mo na mapapasok kasi pasok na doon. Kailangan sabay silang papasok dahil saktuhan yung clearance ng ano ko pagkagawa. 19 inches yung buka na tong ano sa loob. So kapag gumawa kayo, sobrahan nyo kahit 2 guhit. Yan. Saktong sakto. Ganon din sa ano, sa crossover ko, walang putal. Pero sa integrated, syempre meron yan kasi wala namang lagayan ng tornilyo integrated. Pero dito sa ating Audiomaster, saktuhan din. Ito na, isa sound test natin yung equalizer na nabili natin. Ngayon lang natin siya masa-sound test kasi ngayon lang tayo nagka-time. Isa-set up muna natin, no. Gamit tayo ng, kalimutan natin itong mga wire natin. Gamit tayo ng ano, mixer, equalizer, tapos hindi ko napapadaanan ng crossover. Diretso na tayo ng amplifier para ma-sound test talaga natin siya ng husto. Para walang crossover na kasama. Bali mixer lang, yung mixer natin is yung equalizer niya is nasa gitna lang, no, or 0 dB. Yan. Tapos ito, ayun gagamitin natin lang. Mixer, equalizer, tapos diretso na ng amplifier. Wala na tayo ibang gagamitin. So itong red wire lang na to, no, isang channel lang sa sound ko pala mga idol, isa sound test natin kasi parehas lang naman yung channel 1 at channel 2. Kung anong maririnig nyo sa channel 1, ganun din sa channel 2, no. So itong red lang, red wire. Yung black, papunta na kasi ito crossover, wala tong connection sa likod. Ayan, no. Diretso crossover. So yung red lang ang kukunin natin. Galing mixer to. Dito natin sa channel 1 na lang lagay. Tapos yung output, ito hiramin natin tong pink. Yan. Diretso na yan ng amplifier. Ayan. Sa baba. Yung pink na yan. Channel B. Yung kukunin nating ito. Channel B. Ito. Itong wire na to, diretso natin to ng speaker. Pero ang gagamitin ko speaker ay mid lang, no. Para pwede siya sa low mid, pwede rin siya sa mid high. So kabit ko muna tong wire na to. Ito mga idol, isang speaker lang na nakakabit sa amplifier natin, no, para siguradong walang ibang speaker na tutunog. Tanggalin na rin natin tong orange, baka sabihin nyo gumagana eh. Yan, para pink lang yung nakakabit dito papuntang equalizer. Tapos yung red sa mixer to galing. Tapos itong wire na to sa mid ko lang nilagay, no, sa mid na speaker natin, so dito. Ayan lang natin siya nilagay. So saksak natin yung mixer, tapos yung ampli, tapos yung equalizer. Saksak ko muna. Yan, saksak na natin mga idol. Saksak natin yung extension natin. Kaya nag-power na. Nakaon na yung mixer, yung ampli. Tignan natin kung nakaon na yung equalizer. Ayan, nakaon na. Connect natin sa Bluetooth yung cellphone natin na gamit. Wait natin mag-connect. Yan, naka-connect na. So try natin mag-sound mga idol sa Bluetooth. May isang speaker lang na naka-connect, no, yung mid natin. Para pwede siya sa low mid, pwede rin siya sa mid high kasi mid yung ginamit nating speaker.
Kasi po ano lang naman, for sound test lang naman. Play tayo ng music. Ayan, naka-play na tayo. Yun, meron na. Naririnig nyo, balaksan natin yung music natin. So sana hindi tayo makaka-copyright, no? Volume out dito konti. Tingnan natin yung equalizer. Isang channel lang, no? Yung taas lang. Yung taas lang yung gumagana. Ito lang yung ginamit natin. So ayan lang volume natin. Okay naman. Pero hindi pa gumagana yung equalizer mismo kasi wala pa. Ito yung equalizer niya, nakasulat sa taas EQ. Hindi naka-on, parang naka-bypass. Zero D. So try natin mag-adjust sa equalizer niya, no, dito sa taas. Kung may pagbabago ba. Yung low muna. Okay, maganda naman. Magalabog rin talaga. Hinaan natin. Magalabog rin talaga. Try natin yung mid. Baba natin to, ah. Yan. Boses lang. So try natin yung high. High naman, high. Ayan yung high. Hindi pala nakikita sa video. Hindi kasi pansinin yung slider niya, eh. Ayan yung high niya, mga idol. Balik natin yung mid. Yung low ulit. Ayos, maganda. Makokontrol mo na yung boses at galabog. So try natin nga yung ano niya, mga idol. May isa pa tayong hindi natatry. Hindi ko sure kung maririnig sa video, no, pero okay naman para sa personal. Okay naman yung bawat frequency. So kunyari itong bass, taas natin. Punta tayo doon sa harap para at least marinig nyo na malapitan. So medyo nagba-vibrate lang yung, mahina pa yung ano ko, volume. Medyo nagba-vibrate lang yung ating ano, yung ating bullet dahil walang tornilyo yun. Hindi ko pa nalalagyan. So try natin yung mid. Laksan natin dito. Laksan natin dito konti. So ayan yung mid nya. Ito yung high nya.
commercial pa oh. Still waiting for your perfect 10? So, may commercial pa kanina, may ads. Lagay natin siya sa ano, sa high kasi naka-high yung equalizer eh. Sakit sa tainga. Lakas masyado ng volume. Okay naman mga idol, na-adjust naman. Sa ngayon, lagay muna natin to sa gitna lahat ulit. Ayan. Malalaman mo naman sa gitna na siya kapag gano'n, naglalak naman siya kusa. Ayos, maganda yung pagkakaano. Parang DBX rin yung, hindi sila nagkakalayo ng tunog sa DBX. Parang parehas lang sila. Kaya lang sa board, magkaiba sila sa board. So, try natin yung kanyang subwoofer mga idol. Paano to eh, ano? Ito, yung pink. Dito natin ilagay sa kailangan nyo ng flat screw dito sa gain, tapos frequency range ng ating potentiometer. So ilalagay ko to dito, pero gagamitin natin yung subwoofer natin na box kasi nagba-vibrate yung bullet natin, walang tornilyo eh. Dito tayo. Umuuga yung bubong dito. Okay naman yung ano, mahina pa nga yung volume natin eh. Ayan pa ang volume natin. Hindi pa nga umiilaw yung ano ko, signal dito sa ano, dito signal ng ating indicator dito. Hindi pa umiilaw. Pero okay na okay yung kombinasyon niya. May, hindi mo na kailangan rin gamitin yung sa sub niya eh. Meron na siya sa likod na ka-built in. Ito. Ayan. Pero kung gusto mong mag-base, ay gusto mo timplahin pa yung base, so dito ka na lang, tapos adjust mo na lang yung equalizer sa harap. Pwede rin. Ayan. Pero gagamitin ko siguro to pang mid na lang. Then dito tayo magbe-base, tapos papuntang crossover. So ganun na lang siguro gagawin ko mga idol.